Hey, what is up guys? For today's video is mag-share lang ako ng isang video tungkol sa water damage na GoPro. Itong GoPro Hero 7 ko is nalublob siya sa tubig nung nakaraang araw. I-share ko lang yung mga pwedeng gawin pag nabasa yung GoPro nyo. So, yung nangyari kasi is nung naligo kami sa falls, naka-open itong slot na to para sa mic adapter or sa charger. Nung nag-timelapse ako, bigla siyang nahulog. Tapos, dumiretso sa tubig. Nung time na nahulog siya is naka-open yung LCD. So, pagkatingin ko, kumirap-kirap yung LCD. Bigla siyang nag-blackout. Ginawa ko nun is tinanggal ko yung itong battery and yung SD card para hindi masira yung SD card natin. So, tingnan natin mamaya kasi hindi ko pa to nasubukan kung magana pa ba siya kasi nabasa din yan. So, try natin ngayon kasi hindi ko pa siya na-open. Kadating ko sa bahay is ilagay ko siya sa bigas for around mga 3 hours lang kasi bumiyahe pa ako pabalik dito sa Tagbilaran. So pagka uwi ko sa Tagbilaran, yung ginawa ko naman kasunod is tinapat ko siya sa electric fan para tuyo yung sa ilalim. Yung ginagawa ng iba is mukuha sila ng blow dryer yung para sa buhok, saka tinututok nila dito sa ilalim para madry yung sa loob. So yung ginawa natin para safe kasi yung blow dryer is masyadong mainit, baka may maluluto sa ilalim or may madadamage na parts sa ilalim kasi medyo maselan yung parts ng GoPro. So yung ginawa natin is pinatuyo lang natin ng maayos and ngayon itatry natin kung gumagana ba siya. Kabit muna natin tong SD card natin. So hindi ko pa siya nasubukan guys na i-on simula nung nabasa siya kasi talagang pumasok yung tubig dito sa ilalim. So pag umilaw yung dito yung LED light, so meaning may power siya. So tingnan nyo, yun, umilaw. So try naman natin pinutin yung power button dito sa gilid. Ayun. So LCD check. Ayan. Umiilaw naman. Yung touch response. Tingnan natin. Ayun. So ito yung footage natin guys nung ito ba yun? Yun. So ito yung footage nung pagkatapos ang mahulog. So natataranta na ako dito kasi yun nga, kala ko mawawalan tayo ng GoPro. Okay naman siya ngayon. So make sure na pag naliligo kayo sa tubig, sa dagat or sa kung saan man, no, mas maganda talaga na naka water case proof siya para hindi siya mabasa sa ilalim. Kasi nung time na yon, hindi ako nagdala ng waterproof case kasi nilagay ko lang siya sa tabi. And unfortunately, nalaglag siya. Kaya ayun, almost the end of our GoPro na yun guys. Pero salamat sa YouTube kasi ang daming mga tips doon. Try muna natin pala i-record kung nagre-record pa siya. Okay, recording. Ayun, recording siya guys. Yun. So I hope nakatulong to sa inyo guys. Mas safe yung fresh water or matabang na tubig kaysa sa dagat kasi pag dagat nagkakalawang siya sa ilalim, so kailangan siyang buksan saka linisin yung sa loob. So ito, hopefully hindi siya magra-rust sa loob or let's say yung term nila is corrosion sa ilalim para hindi pumalya yung unit natin. So I hope this helps dun sa mga owner ng GoPro na may ganitong experience. Ganun lang yung gawin nyo guys, patuyuin nyo ng maayos and huwag kayong gumamit ng blow dryer para mas safe yung unit nyo. So yun lang yung video natin ngayon guys. I hope nakatulong. That's it. Peace out.